Ang covenant ni Coach, ulit gagawin sa network meeting number 1, mangangako si Coach. Ito po, meron tayong seremonya doon. Halimbawa, Pastor James, ako James Cantoria, bilang coach ni kung sino yung aking church planter or team leader, ay nangangako na, 1. Pwede bang basahin ng lahat ng mga pastor? Go. Tutuparin aking appointment sa aking team leader kahit man lang minsan sa isang buwan. Yung pong organization namin, nag-launch kami ng 15 church planting project in one year, sabay-sabay. Alam po nyo, after a year ko, ilan na nabuo? 13. May 2 hindi nabuo after a year. Nag-evaluate kami, doon po ito po ay sa Rizal, karamihan sa Rizal. At out of 15, 13 nabuo, 2 hindi. Sabi namin, bakit kaya hindi nabuo? Nag-evaluate kami. Alam po nyo, isang nakita naming kahinaan ay yung kanilang mga coach hindi masyado nagsasagawa ng coaching. So lumalaon, hindi nagko-coaching appointment, magko-coaching appointment, tapos bago dumating yung appointment the day before, ka-cancel nila. So hindi talaga sila seryoso. So nagkakaroon ng malaking effect sa gawain din. So kaya po kasama sa covenant natin, Coach, please, tutuparin ang aking appointment sa aking team leader kahit man lang minsan isang buwan. Okay lang po ba yun, magiging mga coach? Salamat po. Number 2, ito pang isang kailangan nating gawin bilang mga coach at tayo po yung mga ngako para dito. Paghahandaan ko ng mabuti ang bawat appointment sa aking team leader. Kailangang umupo, mga coach. So, hindi basta pagdating na lang, sige, saka na lang kung anong pag-uusapan daw. No? Kailangang umupo, pero paano maghahanda dyan? Pag-uusapan natin sa coaches training. Ba't kailangan maghanda na mabuti? Number 3, hindi magbabahagi ng personal na impormasyon tungkol sa aking team leader sa ibang tao. Dapat lang. At yun po yung sinasabi ko kanina. So team leaders, huwag kayong mag-alala na mag-share ng inyong mga personal matters sa ating mga coaches kasi ang coaches naman ay pwede magtago ng mga secrets. Number 4, tutuparin ang aking appointment sa tamang oras, lalo na sa aking team leader bilang paggalang sa kanya. Number 5, pwede mo bang basahin ng lahat ng mga kababaihan? Ready, go. Sasama sa aktual na gawain ng aking team leader kapag kailangan, para ipakita sa kanya kung paano pwede rin niyang gawin ang ganong aspeto ng gawain. Binigyan po natin ito nandun kanina, yung the coach ay sasama to model ministry skills. Pagtitibayin po natin yan sa ating covenant. Okay, tingnan po natin number 6. Magiging isang magaling na halimbawa sa aking team leader sa gawain at sa pag-uugaling Kristiyano. Kasama sa ating bahagi bilang mga coach, minsan hindi natin napapansin na yung ating team leader ay nakikita rin niya nakikita niya yung mga pananaw natin sa gawain, yung attitude natin sa gawain. Kaya kasama sa ating covenant bilang tayo mga coach ay maging mapagmantay tayo dito. Dalangin ko na tayo mga coach ay magiging mabuti talaga at mag-iwan tayo ng magandang halimbawa sa ating mga team leaders. So kasama sa covenant natin ito. And number 7, mananalangin ako para sa aking team leader araw-araw. Napakalaking bagay po niyan. Masarap damahin na merong isang tao na nananalangin sa iyo everyday at sa anumang panahon na pwede na tatawag ka, hingi ng payo at merong panalangin. Number 8, makikilahok sa Bayanihan Church Planting Network bawat buwan. At kung may excuse sa absence ako, magpapaalam muna sa network facilitator bago dumating ang araw ng network meeting. Gayunman, meron pong open-close parenthesis dyan for non-alumni. So kung sakali na may mga coaches na nakatapos na kayo ng isang cycle ng Bayanihan, dahil alam nyo na yung 10 steps at Tindaloy, okay lang din na hindi dumalo buwan-buwan pero tutuloy ninyo yung coaching. Pero sa mga bago pa lang na papasok sa Bayanihan Church Planting, we have to be there monthly at yan yung commitment natin sa ating pong network. Number 9, magsisikap na matupad ang lahat ng ito hanggang makapag-organize kami ng church at magawakas ang ganitong kaugnayan sa aking team leader. Palagi ko po magandang puntusin at magandang i-highlight dyan yung salitang magsisikap talaga tayo. Trabaho po talaga ang church planting pero kailangan ng pagsisikap. So, tulungan tayo ng Lord sa lahat po ng ating gagawin itong pagsisikap para po sa Kanyang pangalan. And number 10, sabay-sabay nating basahin. Go! Alis na kusa sa Bayanihan Church Planting bilang coach kung hindi ko tutuparin
ang lahat ng ito. Sa atin bilang mga coach, isang paalala at gusto natin bigyan ng pansin at diin sa puntong ito na kung hindi kayo tutupad sa covenant, out of the network na kayo. Hindi na kayo pwede magtuloy sa network. Pwedeng tumuloy ang inyong coaching, pwedeng ituloy ang inyong church planting, but you are outside of the network dahil itong hinihingi na commitment dito sa ating covenant. Sa harapan ng Diyos at ng aking kasamaan sa gawain ng Panginoon, sinasangayunan ko at nilalagdaan. Ang kasundoang ito, kung kailan yung network meeting na gagawin, lalagda rin po kayo dyan, petsa, lagda po ng yung team leader, at lagda din po ng ating network facilitator. At kung kailan pipirmahan. Ano pong reaction nyo sa mga covenants nito? Sobrang higpit po ba? Ano po sa palagay ninyo? Or okay lang? Siguro po sa ilang sandali ay mag-share ng konti. Ano sa palagay mo? Anong damdamin mo sa ganitong klaseng covenant? Sige po, please pause the video for 2 minutes para sa bahaginan ninyo patungkol sa covenant. Maraming salamat po sa inyo pong bahaginan. At siguro magandang pagkakataon nito para humingi ng reaksyon, feedback o damdamin mula sa buong grupo. So ito po ang panahon para humingi ng mga feedback. Please pause the video for feedbacks.